Ano ang mangyayari kapag ang teknolohiya ay hindi na lang isang kasangkapan na ginagamit natin, kundi isang kasama na laging nariyan? Isipin mo ang isang mundo, hindi sa malayong hinaharap ng science fiction, kundi malapit na kung saan bawat tao ay may personal na robot na kasama. Ang pantasya noon ay nagiging practical na disenyo ngayon. Ang lundag na ito ay hindi na ganoon kalayo. Nagising ka sa isang ordinaryong Miyerkules ng umaga, ngunit ang amoy ng bagong timplang kape ay hindi galing sa iyong mga kamay. Ito ay galing kay Unit 734, ang iyong kitchen bot. Ang mga bata ay ginising at inaalagaan ng android na kabisado ang kanilang paboritong almusal. Ang bahay ay malinis na malinis, ang ischedule ay perpektong naayos, at tila tuloy-tuloy ang kahusayan sa hangin. Sa unang tingin, ito ay mundo ng kaginhawaan. Ang mga gawain ay naaalis sa ating mga balikat. Napapalibutan na tayo ng mga unang anyo ng kinabukasan. Mga smart speaker na sumasagot sa tanong, mga algorithm na nag-aayos ng libangan, at mga automated na sistema sa sasakyan. Ang tanong, ano ang magagawa nila para sa atin? At ano ang gagawin nila sa atin? Isa sa pinakamabilis at pinakamalaking epekto ay sa mundo ng trabaho. Ang mga linyang dating pinamamahalaan ng tao ay nagiging pag-aari ng walang pagod, tumpak na makina. Sa mga opisina, ang admin, data entry at maging pagsusuri ay nagagawa ng sopistikadong android na hindi kailanman nagpapahinga. Ang magiliw na cashier, ang driver, ang manggagawa sa bodega, maari silang mawala bigla. Hindi ito unti-unti ang pagbabago, maari itong maging revolusyon. Kapalit nito, tumataas ang produktibidad, bumababa ang gastos, gumagaan ang mapanganib na gawain. Posibleng mas mataas ang antas ng pamumuhay. Ngunit saan kukuha ng layunin at kita ang mga manggagawa na mamapapalitan? Kailangan ang muling pagdisenyo ng edukasyon at karera. Tataas ang halaga ng empatiya, critical na pag-iisip, tunay na pagkamalikhain, at maawaying interaksyon. Kung walang matatag na safety nets, lilalim ang agwat, hindi lang mayaman at mahirap, kundi nakikipagtrabaho sa AI laban sa napalitan nito. Ang hamon ay ethical at political. Ibahagi ba ang bagong yaman para sa lahat, o kukutsap ito sa kamay ng ilang nagmamay-ari ng mga robot? Ang robot sa bawat tahanan ay babago sa dynamics ng pamilya. Isang walang pagod na yaya, mahusay na kusinero at maingat na tagapamahala, isang himala para sa magulang na kapos sa oras. Nababawi ang Sabado, maghiking, maglaro at simpleng mag-usap. Natututo ang bata ng empatiya sa libu-libong maliliit na interaksyon. Ramdam nila ang init ng yakap ng tao. Kayang gayahin ng robot ang kilos at linya, pero hindi ang damdamin. Ito ay pagganap, hindi karanasan. Ano ang epekto kung makina ang unang guro tungkol sa pag-ibig? Ang maliliit na gawa ng serbisyo ay wika ng pagmamahal. Kapag ipinasa sa makina, nawawala ang pagkakataong ipakita ang pag-aalaga, nagiging tagapamagitan ng robot. Makakatulong ang robot sa paggalaw, gamot at kalungkutan, pero huwag gawing dahilan upang talikuran ang responsibilidad. Ang robot ay kasangkapan, pandagdag, hindi kapalit, para sa pagbisita, tawag, at presensya. Ang mahalaga, manatiling tao ang sentro ng tahanan. Habang dumarami ang mga robotic na kasama, tinatanong natin, ano ang ibig sabihin ng pagiging tao? Sa maraming siglo, hinubog tayo ng limitasyon at pakikibaka. Tayo ang nag-iisip, lumilikha, nagmamahal, nagtatrabaho, napagod, nagkakamali. Kapag nalalampasan tayo ng makina sa mga gawaing malataw, maaring tayong humarap sa krisis ng pagkakakilanlan. Kung kaya na makina ang ginagawa ko, mas mahusay, ano ang aking halaga? Ang robot ay matiyaga, laging sang-ayon, walang masamang araw, walang salungatan. Pagkatapos ng oras sa perpektong kasama, baka maging di mapagparaya tayo sa gulo ng tunay na relasyon. Nanganganib ang magkasama ngunit nag-iisa. Napupunan ang sosyal na gutom, ngunit umiwas sa hirap ng tunay na komunikasyon. Ang empatiya ay kalamnan, humihina kapag hindi ginagamit. Ngunit may pagkakataon, tukuyin kung ano ayaw nating maging robot. Pahalagahan ang ating kakulangan, kusang kagalakan at malalim na kalungkutan, hindi problema, kundi yaman ng pagkatao. Nasa bingit tayo ng pagbabago, kailangan natin ng teknolohiya at karunungan. Tayo ang mga arkitekto ng kinabukasan. Darating ang mga robot. Maghanda tayo ng may layunin, isip at pusong maawain. Muling tukuyin ang edukasyon, pakikipagtulungan, ethical na pagtalakay, malikhaing paglutas, at emosyonal na literasya. Kailangan ng malinaw na regulasyon sa privacy, pananagutan, at ethical na paggamit, proaktibong pamamahala, hindi huli na pag-apula. Gumawa ng mga ritual na walang teknolohiya, hapunan, hardin, harapang usapan. Suportahan ang sining at humanities, incubator ng pagkatao.
Gamitin ang mga robot bilang makapangyarihang kasangkapan para sa sakit at klima, ngunit tandaan, kasangkapan lang sila. Hawakan natin ang renda ng pag-unlad, gabay ng isip at puso. Ang kinabukasan ay hindi nangyayari sa atin. Ito ay ating binubuo. Buuin natin ito ng matalino, pumili ng pagkakapantay-pantay, pagkamalihain, at koneksyon, sapagkat ang ating lakas ay nasa ating pinagsamang magandang kawalang perpekto.